Oy, may mata ka ba o pambuga lang ng hangin? Hindi mo ba nakikita yon? Pagtrabaho, parang patay na patay ang itsura mo. Kung hindi dahil sa akin at sa tito mo, na nag-ampon sa'yo at sa malambing mong kasama, baka namatay na kayo sa gutom. Tapos magtatamad-tamad ka pa? Ay, uwi na si Tsui. Ksue. Nagkakasakit na ang matandang huo, naghahanap na magpapasaya sa kanya. Espesipiko na anak na babae ng pamilya yin ang gusto, ang dot, ay umaabot na ng 5 milyon. Halos 80 taong gulang na ang matandang huo, ipapakasal mo ako sa kanya? Ma, baka naman nababaliw ka na? Ano naman kung 80? Medyo matanda lang naman. Ang pamilya Huo ay tunay na may bilyon-bilyong yaman. Kapag ikinasal ka doon, walang katapusang karangyaan ang abutin mo. Ayaw ko magpakasal. Kung gusto mo, ikaw na lang. Anong klaseng pagsasalita yan? Talagang hindi mo pa alam ang ginhawa ng matandang asawa. Kung babae ako, talagang papayag ako. Zabi kao sayo. Tinanggap ko na ang dote ng pamilya Huo. Tapos na usapan. Uwin go hua, zabi ka o ayaf ka o. Kung gusto mo, ikaw na lang. Kung magpapakasal man ako. Ang matanda, huwag mong ihagis. Sino man ang gustong magpakasal sa kanya, bahala na. Talagang wala kang magandang sasabihin. Bahala kang delikaditsa. Bilis. Talaga naman kayo. Si Yuyu ay parte pa rin ng pamilya yin. Isa siyang miyembro ng pamilya natin. Talagang ginagawa niyo siyang katulong. Okay lang, ate. Ako na. Naging pabigat na rin ako sa inyo. Trabaho ko naman to. Naku, ano na ang gagawin natin? Tinanggap na natin ang dote. Kung ayaw ni Tsui, baka magalit ang pamilya Huo. Ano na ang gagawin natin? Ang pamilya Huo, anak na babae ng pamilya yin lang ang gusto. Kung ayaw ni Tsui, edi siya na lang. RO. Ha ha ha. Ete, pinag-usapan na ng tito at tita mo. Naipalit ka kay Yinsue para pakasal sa matanda. Ano? Itapon na lang natin tong palamining ito. Ha ha ha. Yinyu, may sasabihin ako sa'yo. Ngayong hapon sa ganap na 2 oras, magkakaroon ng total solar eclipse. Ang total solar eclipse na ito ay tatagal ng 1 minuto at 35 segundo. Ang Zeng City ay itinakda bilang pinakamagandang lugar para panoorin ito sa buong mundo. Buti na lang naiintindihan ko ang sinasabi mo. Kung hindi, talagang mahuhuli ako at ipapakasal sa isang matandang lalaki. Kahit ganito na ang hina ko, gusto ko lang na ikaw ang magpakasal. Para sa akin, isang matandang lalaki. Para gumaling ako, ayaw mo ba? Lolo, simpleng sipon lang naman yan. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Gusto mo akong magpakasal para gumaling ka? Malinaw kong sasabihin sa'yo, hindi ako sangayon. Ang lakas ng loob mo. Sabi na manghuhula. Ang babaeng ito mula sa pamilya yin, swak na swak sa'yo, perpektong match. Huwag mong palampasin ito, anak. Ngayong panahon, sino ba ang walang hirap na pinagdadaanan? Kailangan pa bang magpakasal? Akala mo ba tanga ako? Sa mundo na ito, ang pinakakainis ay ang mga babae. Kung sino ang gustong magpakasal, sila na lang. Hindi ko inakala, handa na pala ang maleta mo. Yung buhay na umaasa sa iba, matagal ko nang ayaw yan. Ito yung mga gamit ko. Hala, yung maleta ko. Patay na ba ako? Kaysa patay, masasabi kong naghiwalay ang kaluluwa ko sa katawan. Naghiwalay ang kaluluwa sa katawan? Paano ako makakabalik? Ngayon ay may solar eclipse, maaari kitang tulungan. Paano mo ako matutulungan? Ipapahiram ko sa iyo ang lakas ng kaluluwa ko. Makakabalik ka na. Sa iyong sariling katawan. Eh ikaw, ano ang mangyayari sa'yo? Basta't pakakasalan mo ang aking amo at mahalin mo siya. Makakabalik ako. Sige, pinapangako ko sa'yo. Tutulungan kitang makabalik. Ang buhay kong ito, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Wiwi. Hoy, maghanap ka nga. Saan ang pinakamalapit na animal hospital dito?
Wiwi, huwag mo akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Ate, huwag kang umiyak. Nandito ako para sa iyo. Kasama mo si Weiwei palagi. Wiwi, Kuya Kinming, kumusta na si Weiwei? Mas mabuting maghanda ka na. Malubha ang pinsala sa utak ni Weiwei. Sobrang mahina ang katawan niya, ang mga vital signs niya, ay hindi kayang sumuporta sa operasyon. Sa ngayon ay umaasa na lang sa mga makina para mabuhay. Bahagya na lang na nagpapatuloy ang buhay niya, at sa gastos sa paggamot, ay parang walang katapusan. Kuya Kinming, pakiusap. Kahit anong paraan, kailangan mong iligtas si Weiwei. Pagkatapos mamatay ng aking mga magulang. Siya na lang ang meron ako, kahit ano pa ang mangyari, sigurado. Makakaipon ako ng pera para sa operasyon, pakiusap, tulungan mo siya. Boss Wu, yung address na may-ari ng aso, nahanap na. Itong ospital, itutuloy pa ba natin ang investigasyon? Diretso na tayo sa bahay ng may-ari ng aso. Sige. Boss Wu, itong pamilya Yin, hindi ba si Lolo lang ang nag-ayos ng kasal para sa iyo? Pag-aayos ng kasal. Yung manghuhula, hindi ba sinabi niyang bagay kayo nung isa? Hindi. Sinabi na manghuhula, yung babae sa pamilya Yin, swak ang zodiac signs ninyo. Perfect match, huwag mong palampasin ito. Talagang pamilya ni Weiwei. Ikaf ay. Ipapakilala ko, ito ang presidente ng Hu Corporation. Hu Yiaksu, Zimis Yun. Ang kakaiba ng tanong mo, hindi mo ba kilala ang sarili mong nobyo? Hindi mo ba siya kilala? Yun. Ang nagbigay ng dowry ng pamilya Huo, hindi si Lolo, kundi Boss Hua. Zuempre. Ikaw ang hires ng pamilya Yin. Siyan ga. Si Weiwei ang aso mo, di ba? Tutuparin ko ang pangako. Pananagutan kita. Ong dog tag ni vai vai. Naiwan mo sa scene ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Pero hindi ko inakala. Ikaw pala ang nobya na hinahanap ni Lolo para sa akin. Naaksidente si Weiwei, pero ngayong araw, hindi ako lumabas ng bahay, yung hinahanap niya. Baka naman si Yun Yue ang Zaibaheng yun. Gusto mo akong pakasalan dahil ako ang may-ari ng aso. Hindi dahil sa kasunduan. Hindi ko tatanggapin ang kasal na walang pagmamahal, pero nag-aalaga ka rin ng aso, pareho ang hilig natin. Hindi mahirap magkaroon ng relasyon. Bukas, papuntahin ko ang mga tao para sunduin ka papunta sa amin. Siege. Ingat ka, Boss Huo. Nasaan kan gayon? Naaksidente talaga si Weiwei. Mukhang ang hinahanap ni Boss Hu ay talagang si Yinyu ang salbe. Pasensya na Yinyu, ikaw ang magiging asawa ng pamilya Hu. Hayaan mo na lang ako ang pumalit sa iyo, et. Ate, sabi ng doktor. Posibleng hindi na magising si Weiwei. Naku, ano ba yan? Ang laking bagay nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Heto, kunin mo ang card na ito. May 50,000 pesos sa loob. Ate, salamat. Babayaran kita sa susunod na buwan. Pamilya tayo, huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, maligtas si Weiwei. Bukod PA, 50,000 lang yan, parang isang panyo kao lang yan. Hello, kailangan naming i-record ang impormasyon ng aso. Sino ang magre-rehistro? Sige, Huy, ikaw na ang mag-alaga sa kanya, ako na ang pupunta. Esan.
Hindi ba si Unyua ang may-ari ni Wayway? Simula ngayon, kahit sino ang magtanong. Ako lang ang may-ari ni Wayway. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan. Tangstang Montag, pinabayang Montag si Huyaksu. Ang bilyonaryong CE para lang sa patay na aso. Ganyan na lang talaga ang buhay mo. Kailangan pa ng pera para sa paggamot ni Weiwei. At babayaran ko rin ang utang kay ate. Kaya mo yan, Inyo. Kailangan kong makuha ang trabahong ito. Naku, anak ko, Ken ka naman. Pakyos up. Si Xiaonai ang paborito ni Boss Hu. Kung magugutom siya at magalis si Boss Hu, lahat kayo ay tatanggalin. Manager Lee, ito ang aplikante para sa pet caretaker. Naipasa na niya ang aming pagsusuri. Dalhin mo siya para sa onboarding. Magtrabaho na rin kayo. Ito lang ginagawa kayo. Araw-araw nila akong pinapakain ng malalaking piraso ng baka. Sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Tigil. Ano ang pinapakain mo sa kanya? Dog food. Bakit? Siya ang paborito ni Boss Hu. A5 grade Kobe beef ang kinakain niya araw-araw. Isang piraso lang nito, katumbas na ng isang buwan mong sahod. Kung ayaw niya nitong masarap na karne, dog food ba ang kakainin niya? Ano, dyan, pasulat. Araw-araw, karne lang ang pinapakain ninyo sa kanya. Hindi kayang tunawin ni Xiaonai yan. Alis na kayo. Marami na akong nakikitang babaeng tulad mo. Akala mo maganda ka lang, gusto mo agad maging mayaman. Kahit na maging tagapangasiwa ng alagang hayop, gumagawa ng marumi at mabibigat na trabaho, gusto pa rin pumasok sa aming pamilya Huo. Sa huli, hindi ba para lang akitin ang aming boss Huo? Nagsasabi ka na kung ano. Kaya kung makipag-usap sa aso, iyon ang kakayahan ko. Naghanap ako ng trabaho gamit ang kakayahan ko. Paano naging pag-akit sa lalaki yun? Kung hindi dahil sa mataas na sahod ng trabaho ito, sino ba ang gustong pumunta sa bahay mo? Kung kaya mong makipag-usap sa aso, ako naman ay kaya kong makipag-usap sa multo. Pa kang baliw at may tupak pa. Ta. Palayasin ninyo ang sira ulo na ito. Tigilan niyo yan. Magandang araw, Boss Hu. Ang gwapo. Boss Hu, nakabalik na po kayo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pinapatawad ko siya sa'yo. Maraming pumupunta sa aming pamilya ko. Bawat isa ba ay gustong akitin ako? Ganito ba ang pamamahala mo sa pamilya ko? O manhin Boss Hu, nagkamali ako. Humingi ka ng tawad. Paumanhin binibining uin. Salamat. Oh, Boss Hu. Si Xiaonai ay kumakain ng karne ng baka. Kulang sa nutrisyon. Nakita niyo ba? Kayong nag-aalaga kay Xiaonai ng matagal. Hindi niyo alam kung ano ang gusto niyang kainin. Paumanhin, nagkamali ako. Ano ito? Yin Yu. Magaling. Ikaw ay natanggap. Mula ngayon, ikaw na ang tagapangasiwa ni Xiaonai. Buong responsibilidad sa pagkain at pamumuhay ni Xiaonai. Ang ganda. Araw-araw ko nang makikita si Ate Angel. Ang presyong ito na 8 milyon parang. Sweldo na 100,000 bawat buwan, nakatira sa itaas. Mahirap pero siguradong may paraan. Salamat, Boss Ho. Aalis na ako. Si Boss Hu ay kusang yumakap sa babae. Paumanhin, Boss Ho. Aalis na ako. Bukas ay papasok ako sa tamang oras. Ano ba ito? Bakit kusa kong? Gusto kong protektahan ang babaeng ito. Halika, 123. Ang galing ng aming Xiaonai. Xiaonai, dito.
Mukhang gusto ni Xiaonai si inyo. Talagang paumanhin, Boss Hu. Pakiusap, tingnan ninyo na maaga akong pumasok para magtrabaho. Patawarin ninyo ako. Alam mo namang umaga pa lang. May naglalaro ng frisbee ng ganitong oras. Hindi ako ang gustong maglaro, si Xiaonai ang nagpilit. Tingnan mo, Xiaonai na lang. Hindi ko inakala na mahilig din pala si Boss Hu sa frisbee. Baka tanda na. Ano to, hindi ko sinasadyang mahuli kanina. Boss Hu, ako. Tuloy ko na lang kay Xiaonai. Baka dahil sa kaisipan ni Weiwei. Nagbago ang mga gawi ko. Halika Xiaonai, 12. Hoy, teka. Inuutusan kita, huwag ka nang maglaro ng frisbee. Hindi ako maglalaro ng frisbee na to. Ako ang maglalaro ng mga frisbee na to. Hoy, Boss Hu, hindi ko inakala. Mas magaling ka pa sa aso ay hindi. Mas magaling ka pa kay Xiaonai sa frisbee. Wisit, bakit hindi na lang asong tahimik si Weiwei? Asong mahilig sa katahimikan. Hoy, Hu. Boss Hu. Kung gusto mo talaga, bibilhan kita ng sarili mong set. Kung makikipag-agawan ka kay Xiaonai, masasaktan siya. At saka, ang laki-laki mo na kung malaman ng iba. Medyo nakakahiya talaga. Bilhan mo rin ako ng set. Sig, Boss Hu. Ay, esensya na Boss Hu. Napansin ko lang, simula nang dumating si Miss Yinyo, mas masaya ka na at si Xiaonai kaysa dati. Anong mata ang nakakita na masaya ko? Sabihin ko sa'yo. Ang nangyari ngayon, isang salita man lang, huwag mong sasabihin. Ay, oo. Boss Hu. Nabili ko na ang frisbee mo, Boss Hu. Hindi ko inakala na mahirap pala kumita ng malaking sahod. Paglalaro sa aso, puro pisikal na trabaho. Pero, hindi ko inakala itong si Boss Hu. Nakikipag-agawan pa sa aso ng frisbee. Hindi ko inakala. Tapos ka na ba sa paghaplos? Ikaw ang unang nagpahanga sa akin sa katawan. Naku. Nakainom, nagkamali, 2 araw pa lang sa trabaho, nakatulog na sa boss. Paano na lang ako magtatrabaho ng maayos para kumita? Bakit ganito ang panaginip ko? Baka may nararamdaman na talaga ako kay inyo. Hoy, naku, naisip na Master ang tamang araw. Sa susunod na buwan, bilisan mo ang kasal sa pamilya Yin. Alam ko na, Lolo. Kahit ano ang mangyari, ililigtas ko si Weiwei. Hoy, pumunta ka sa pamilya Yin, tulungan mo ako sa isang bagay. Ete, may kakaiba sa'yo. Ano kakaiba sa akin? Amoy amo kayo ang nasio. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Magkasama ba kayo kagabi? Sarahan mo ang bibig mo. Bakit ka nagagalit? Boss Ho, hindi kita sinasabihan. Siya ang sinasabi ko. Hindi rin siya. Ete, hindi ka ba magiging responsable sa amo ko? Ayaw mo bang panagutan ang amo ko? Ako nga ang gusto kong panagutan niya ako, tingnan mo. Parang walang nangyari sa kanya. Boss Wu, pinapunta ng driver para sa iyong kasintahan, dapat malapit na. May kasintahan ka?
Ano, pipili ka ng boss base kung may asawa o wala. Talagang gago ka. Hindi, parang ako ang unang gumalaw. Bahala na. Seonay, Miss Inchwe, ano ang problema? Wala namang problema. pasensya na, sorry. Hindi naman siya ganito dati. Siya ba ang kasintahan ni Ho Jackson? Bakit parang pamilyar siya? Sige, alis na tayo. Ang tagal na naghihintay ni Boss Huo. Seonay, Pangit na babae, huwag kang pumasok sa bahay ko. Alice. Seonay, pasensya na. Hindi naman siya ganito dati. Ano ba, hindi kayo naman siya nahawakan. Okay ka lang ba, Huwag mo akong hawakan. Boss Hu? Okay ka lang ba? Boss Hua. Magkakapamilya na tayo. Sinundo mo pa ako. Dapat lang. Si Onay, alis na tayo. Parang hindi gusto ni Onay sa kanya. Dalhin siya sa ibang bahay. Sige, Boss Huo. Hui Boss Hu. Miss Yun, dito po tayo. Ano ba yan? Ako ang asawa ng pamilya Hu. Bakit pamilyar ang boses nito? Parang nakita ko na rin itong panyo. Ako ang magiging future Mrs. Huo ninyo. Pag may nagsumbong pa sa likod ko, tanggal agad kayo. Opo. Anong ginagawa mo? Boss Hu, sabi nila itong bahay. Para sa aso mo raw. Eh ano ako ngayon, nakatira dito? Tama sila, itong bahay. Regalo ko kay Onay. Para sa first anniversary niya. Para lang sa isang aso. Bumili ka ng bahay. Si Boss Huo ang phone package. Meron siyang 3 bahay. 8 luxury cars at shares SA Huo Group. 1000%. Billion ang Huo Group. So isang 100 million ang share niya. Mahal na mahal ni Onay dito. Kaya sana manatili ka rin at alagaan mo siya gaya ni Weiwei, okay? Siempre. Good girl, Xiaonai DIBA. Ate na ang kasama mo dito. May trabaho pa ako, samahan mo muna siya. Park DIK Sumunot. Papatayin Kita. Bakit nandito si Yue? Pati itong asong ito. Sangkapat na bilyon ang meron, ang dowry ko. Narinig ko na mamatay ang aso sa tsokolate. Toto Kaya? Gusto Montag? Halika. Keinen Montag. Bukas 10 Uhr morgens ang meeting. Pag kinain niya to, akin na ang bilyon. Tanghaling 12. SA Hapong. Nababaliw ka. Anong ginagawa mo? Grabe, pina-chocolate mo siya. Hindi ako, nasa mesa lang yon, kinain niya mismo. Umalis ka. Binabalaan kita kung may mangyari sa kanya. Babayaran mo ng doble. Puntahan mo si Inyu at imbestigahan mo. Kung siya talaga ang may-ari ni Weiwei. Oo. Huo Yaksu. Sa puso mo, mas mababa pa ako sa isang aso. Guapo. Hayan mo yula AKO.
Akala ko pa naman mahilig sa itsura si Xiaonai. Magaling itong doktor, halata naman. Magaling siya sa mga alaga, Yinyu. Salamat ngayon kung hindi dahil sa'yo. Hindi sana ligtas si Xiaonai. Nakauwi na ang nobya, naglalandian pa rin kayo. Bastos. Boss Huo, parang si Miss Yun Yue. Ay sinasadyang lumalayo sa iyo. Iba ang lalaki sa babae, natural lang na mahiyain ang babae. Ah, Kuya Kinming, salamat ngayon. walang anuman. Boss Huo, parang si Miss Yin Yue ay lumalayo sa iyo. Salamat ngayon, ipakilala mo naman. Boss Hu, boss ko. Ito naman, kaibigan ko mula pagkabata, si Kuya Kinming. Master sa Inner Mongolia Veterinary College. Kumusta? Nag-aaral ako ng doktorado sa Ivy League. Kumusta? Assistant ko ay. Oo. Donasyon ng 1 milyon sa alma mater ni Erkin. Bilang pasasalamat kay Erkin. Oo. Ang galing. Kuya Kinming, sandali lang ang kailangan mong gawin. Para kumita ang alma mater mo ng 1 milyon, ang galing mo talaga. Okay na si Xiaonai. Kung hindi kayo kampante, pwede pa siyang magstay para maobserbahan. Gusto niyo bang kumain kasama? Sige, marami kang tinulong sa akin. Dapat ako ang manlibre sa iyo. Lanan. Boss Ho, hihingi ako ng 2 oras na leave. Hindi pwede. Bakit? Kasi kailangan ni Xiaonai ng mag-aalaga sa kanya ngayon. At ang pag-aalaga sa kanya ay ang trabaho mo. May professional kaming caregiver dito. Mas maayos ang pag-aalaga. Narinig mo ba? May mag-aalaga kay Xiaonai. Sinabi ko bang kailangan siyang ma-hospital? Ayusin ang gamit, uwi na tayo ngayon. Ayaw umuwi ni Xiaonai, yak ng yak. Sige na. Tanggapin mo na ang katotohanan. Yuyu, kung hindi ka masaya sa trabaho mo, mag-resign ka na, kaya kitang buhayin kasama si Weiwei. Ha? Ah, ibig kong sabihin, pwede kang lumipat sa akin. Mataas din ang sahod dito. Okay lang Kinming kuya, masaya naman ako sa trabahong ito. Tara na Xiaonai. Zazamahan kita. Kini kuya, una na ako. Paalam. Bye. Doc Kin, gusto ko sanang magtanong. Assist Kui, normal na lahat ng readings ni Xiaonai. Kayo. Ang tinatanong ko ay si Wiwi, si Wiwi. Xiaonai. Amy, sinira mo ang malaking plano ko sa buhay ko bilang aso. Ayaw gang kasapan ka. Xiaonai. Hoy, Nahanap ko si Wiwi, ang swerte di ba? Kanina lang, sa vet hospital kung saan nagpagamot si Xiaonai. nahanap na ba ang may-ari ni Weiwei? Tatanungin ka gayon. Doc Kin, gusto ko sanang itanong. Ang totoong pangalan ng may-ari ni Weiwei ay Yin. Dokkin, kanina sumuka Siwankay. Puntahan mo na agad. Sige, sumama ka sa akin Doc Kin. Gusto mo malaman kung sino ang may-ari ni Weiwei, di ba? Ah, oo. Nandito lahat. Ah, sige. Yun Xue. Hoy Boss Huo, si Yun Xue, oo. Nakumpirma na, si Yin Sui ang may-ari ng aso. Sige, alam ko na. Weiwei, kung siya lang sana ang may-ari mo. Etsue, hindi mo alam kung gaano kadelikado kanina. Kanina talaga, may nagtanong. Sino ang may-ari ni Weiwei? Magaling ang ginawa mo. Bibigyan kita ng 1,000,000 pesos. Ipaalam mo sa akin kung may anumang nangyari. Salamat, Ate Xue. Gagawin ko ang lahat. Huo Yiaksu. Tingnan natin kung paano mo ito tatanggihan ngayon.
Boss Hua. Inihambing ko. Talagang sulat mismo ni Binibining Yin. Boss Hu, kayo ba'y nagdududa pa rin kay Binibining Yinsu? Hindi sa palagay ko lang. Si Inyo ang may malakas na pagnanais na protektahan ang mga alaga. Sa tingin ko, kayo ang may pagnanais. Naprotektahan si Binibining Yinyu. Nasaan si Inyo? Ang tagal niyang naglalakad ng aso, hindi mo napansin. Hahanapin ka o zilan gayon. Boss Hua, bakit nag-iisa kang uminom? Binibining Yingsu. Baka nagkakamali ka, ang guest house ay nasa tabi lang. Naku, Boss Hu. Pumunta ako ngayon para humingi ng tawad sa inyo at kay Chow Nai. Boss Hu, inumin mo na lang ito. Kunwari na lang. Para kay Vaivai. Halatang halata ang layunin mo sa paghingi ng tawad. Ano? Ang dakilang Boss Hu, natatakot ba na lagyan ko ng gamot ang alak? Kung may ginawa ka man, alam mo sa sarili mo. Ikaw, sa alak na ininom mo kanina, Boss Hua, negosyante ka, alam mo na sa digmaan, walang panloloko. Yinyu, Xiao Nae, huwag kang tumingin, huwag. Yinyu, Hindi para sa bata. hindi ito ang iniisip mo. Naiintindihan ko. Tinawag mo kami ni Xiao Nae para maging bahagi ng laro nyo. Talagang masaya ang mga mayayaman. Xiao Nae, umalis na tayo. Yinyu, Boss Hua, ngayon para kay Weiwei. Pinalalampas ko na ito. Pero kung may susunod pa, ipapaalala ko sa'yo ang mga pamamaraan ng pamilya ko. Jiachu, ako ang iyong nobya. Umalis ka. Sinabi ko nang umalis ka. Talagang walang kwenta. Fake it parang wala kang malay? Pati ulo ko nalalaglag na sa kakamasa mo. Xiao Nae, sabi mo. Si Boss Hu, mukhang hindi madaling lapitan. Pero sa likod, ang bastos pala. Ate, ano ba? Ang amo kayo, hindi ganyan. Yung babae sa baba, nakita lang ang amo ko. 2 beses pa lang. 2 beses lang, ganyan na? Baka masyado pa akong konserbatibo. Ano ba? Ikaw lang ang isa na nakatulog na sa amo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo, ang una ni Boss Hu ay sa akin. Wala talagang nangyari sa amin. Iniwe, ikaw ang walang mota. Nanang-agaw ng aking gamit. Huwag kang magalit kung magiging malupit ako. Sinasabi mo kagabi. Si Inyo ang nag-utos sa'yo na sunduin ako. Opo, kahapon ay nakahili kayo sa balikat ni MS Yinyu. At mabigat ang tulog ninyo. Boss Hu, parang paparating na ang Lolo Montag. Parang may sasabihin sa'yo. Tungkol sa kasal ni MS Yinsu. Sige na.
Si Jiatsu na yan, sa wakas nakinig din. Lolo, Alam ko, dinala mo na ang anak ng pamilya Yin. Magaling. opo. Si Onay, habulin mo. Halika. Ang galing. Ang babae na yan, mabait at simple lang. Ngayon, bihira na ang ganitong babae. Sa hinaharap, kung sino man ang magsismis sa likod. Agad na umalis. Mabait at simple. At higit sa lahat, may malasakit siya. Katulad mo, mahilig din siya sa hayop. Pinag-alagaan niya ng maayos ang kanyang aso. Kainin mo ito, at ang 1 bilyon ay magiging akin na. Lolo, hindi niya alam kung pwede bang kainin ng aso ang chocolate. Hindi niya alam ang ganitong basic na kaalaman. Mukhang hindi siya marunong mag-alaga ng aso. Nagkakamali ka, anak. Ganito, ngayong araw. Imbita ko ang magiging apo ko sa kasal para kumain. Puntahan mo na siya ngayon. Lolo, ako. CJ, Lolo. Nalala Montag PABA ako, Yun Yue? Ikaw pala. Siyempre, naalala kita. Nagkita tayo sa Guanyin Temple. Hinihiling mo din sa akin ang aking horoscope at sinabi mo nais mong ipakita sa akin ang kapalaran. Lolo, kamusta ang resulta? Ha ha ha. Sabi ng master, maganda ang swerte mo. Ang love life mo, mas maganda. Maganda nga ang swerte ko. Pero ang love life, pwede bang ituring na love life ang kay Hujaksu? May fiance na siya, ako naman. Pwede na sigurong tawaging pansamantalang relasyon. Lolo, itong love life. Hindi na importante. Itong batang ito, siguradong nagalit na naman siya sa babae. Hindi. Bakit hindi importante? Ganito, mamayang gabi sa pagkain. Ausapin mong mabuti ang apo ko. Ako na ang bahala sa iyo. Kain tayo. Gets ko na, Lolo. Gusto mo akong ipakilala sa apo mo. Baka pwede na lang hindi na tayo kumain. Lolo, baka pwede na lang hindi. Ay. Anak, bigyan mo na lang ako ng konting respeto. Malapit na rin naman. Mag-ayos ka na, ipapasundo kita ng driver. Nasa labas na lang siya. Sige na nga. Lolo, pasok ka muna. CA lang ako. Babalik agad. Huwag kang tatakbo ha. Masasaktan ang lolo mo. Yiaksu. Zeno ito? Si Ingsu, ang anak ng pamilya Yin, Lolo. Hindi mo siya kilala? Lolo, salamat, Lolo. Kung hindi dahil sa'yo, na pinagtagpo kami ni Jiatsu. Hindi ko alam na may ganito pala kaming connection. Mizin. Mukhang may misunderstanding sa ating usapan. SA toto lang. Schwer. Paumanhin, Lolo. May urgent PA akong asikasuhin. Parang nakita ko na to dati. Gusto mo bang mamatay? Sinabi ka una. Huwag kang lalapit sa akin kung walang importante. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga tao sa loob? Gusto mo bang sirain ang plano ko? May malaking problema. Vai, parang gigising na si Vai. Pinakasalan ako ni Boss Hu dahil kay Weiwei, hindi dahil sa kasunduan. Kung magigising si Vai. At malaman ni Boss Hu na hindi ako ang may-ari ni Weiwei, baka ang makapasok sa pamilya Hu. Ai si Yun Yue. Tara, dalhin mo ako doon. Siege. Pasensya na, maling kwarto pala. Pinsan. ₱50,000 lang. Parang presyo lang ng isang panyo ko. Bakit parang pamilyar? Ang pinsan ko ay ang nobya ni Boss Hu. Mali. Lahat mali. Anong mali, Lolo? Ang babae na pinapakasal ko sa'yo. Hindi, yon si Uingsue. Hindi si Ingsu. Sino? Yung babae kaninang umaga. Nakasama ni Chiaonai sa damuhan, si Yinyu. Siya ang sinasabi kong perfect match mo. Siya ang sinasabi kong perfect match mo. Si Hojaku pala ang apo ni Lolo. Ako ang dapat ikasal sa pamilya Hu. Kung ganon, dapat ako ang nobya ni Hojaksu.
Pero pumunta ako sa bahay ng Yin, sabi nila isa lang ang anak nila. Si Yingsu. Kasalanan ko, tu. Ngayon kao lang nalaman. Namaya pa ang mga magulang ni Yinyu, kaya ang ari-arian niya ay nasa kamay ng tiyo at tiya niya. Kaya akala nila, ang tinutukoy kong anak ng pamilya Yin ay ang anak nila. Kawawa si Yinyu, nakatira lang sa iba. At laging inaapi, hindi man lang nakatikim ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala, Lolo. Habang buhay ako, proprotektahan ko siya. Hindi ko nahahayaang masaktan pa si inyo. Pero hindi ko siya maaaring pakasalan. Dahil si Ingsu ang gusto kong pakasalan. Hoy, ilagay Montag si Yinyu. Ang ganda-ganda ng babae. Ayaw mo, gusto mo pa yung babaeng ng agaw ng ari-arian ng iba. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ang aso ni Ingsu nagligtas ng buhay ko. Hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Chairman, may isang dalagang humingi ng paumanhin sa inyo. Sabi niya, masama ang pakiramdam niya, hindi siya makakasama sa pagkain. Kailan siya umalis? Kanina pa siya nakatayo sa may pintuan. Umiyak siya nang umalis. Ay naku, ito. Tingnan mo ang ginawa mo. Naiyak ang apo kong babae. Suyuin mo siya. Kung hindi mo siya masuyo, umalis ka sa pamilya Huo. Walang nakakahiya dito. Ang lalaking yun lang ang hindi karapat-dapat. Inyo magising ka, umiiyak ka para sa lalaki. Malas ng 8 henerasyon, magre-resign na ako. Ayoko nang maglingkod, boss ho, magre-resign na ako. Hoy, May mga senyales na gumigising si Wiwi. talaga? Sige, pupunta ako agad. Magre-resign. Sa text message pa. Bakit hindi na lang sulat? Ayos ka talaga, Yinyu. 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 Hoy, kukunin ko ang kotse mo, bigay ko sa'yo ang kotse ko. Oy. Hindi, hoy kriya, hoy ito. Naku po. Ilan ba ang Nino Montag, ganyan ka na? Pinsan, bakit ka nandito? Gumaganda ang kalagayan ni Wiwei. Malaking bagay ito. Siyempre, ako mismo ang pupunta. Kuya Kinming, totoo ba na posible na gumising si Weiwei? Base sa mga indicators, ang katawan ni Wiwi ay handa na para sa operasyon. Kung magiging successful ang operasyon, malaki ang sansa na magising si Vaivai. Ang ganda. Pero, Pero ano? ang gasto sa operasyon, hindi kayang bayaran ng ordinaryong tao. Kahit ilabas ko lahat ng ipon ko, down payment lang ang mababayaran. Magpahinga ka muna, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Wiwi. Huwag kang mag-alala. Kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian, mangutang pa ako. Tiyak kong ililigtas ka. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan para maging natural na. Also K.O. si Weiwei. Ate, Nahihirapan ka na rin sa sarili mo. kahit magising si Weiwei. Hindi mo naman siya kayang bigyan ng magandang buhay. Pero, kung gusto mo, pwede ko siyang alagaan para sa iyo. Totoo ba? Kapag pinirmahan mo ang transfer agreement na ito, hindi lang ang operasyon. Pati na rin ang lahat ng gastusin sa paggamot, ako ang sasagot. Pero simula ngayon, hindi mo na siya pwedeng makita. Dahil gagawin ko siyang akin. Ate, asawa ka na ni Boss Hu. Anong aso ang hindi mo kayang alagaan? Bakit kailangan pa si Weiwei? Alam Montag na pala. Palagi mo akong iniiwasan sa Hu family dahil takot ka na agawin ko sa iyo. Ang posisyon bilang asawa. Alam ko na. Ako ang dapat pakasalan ni Boss Hu. Pero, kahit alam niyang ako ang nasa kasunduan, ayaw pa rin niyang pakasalan ako. Ayaw niyang pakasalan ako. Dahil ang totoo, hindi ang nasa kasunduan ang gusto niyang pakasalan. Kundi ang may-ari ni Weiwei. Ate, pakiusap. May Boss Hu ka na.
Ipagkaloob mo na sa akin si Weiwei. Pero 10 taon lang ang buhay niya. Gusto mo bang sumama siya sa iyo sa hirap at utang? Tama si Kausin kahit ang sweldo mula sa Ho family. Ibigay ko lahat. Hindi pa rin sasapat para sa operasyon ni Weiwei. At saka, nag-resign na ako. Ayokong may third party na makakaalam nito. Boss Hua, bakit mo pa ako hinanap? Anong ginagawa mo dito? Nag-resign na ako saan man ako pumunta. Hindi nasakop ni Boss Ho. Pero ikaw, Boss Ho, dapat mong asikasuhin ang iyong nobya. Ito naman ako siya ko. Pupunta siya kay Kinning. Talagang maasa pa rin siya kay Kinning. Kaysa sa akin. Boss Hua. Kaninang hapon, sinabi sa akin ng doktor na pwedeng operahan ang aso. Kaya ako umalis nang walang paalam, dapat mo akong tulungan. Naipaliwanag kay Lolo. Airkin, ang mga gastusin sa paggamot ni Weiwei ay sasagutin ng aming team group. Siege, puntahan KO muna si Weiwei. Ah. Salamat, Boss Wu. Akala ko malalim ang nararamdaman niya sa pinsan ko, ako pala ang nagkukunwaring tanga. Bakit mo ako sinusundan? Hindi mo ba dapat alagaan si Weiwei? Oo. Dapat ko siyang samahan. Ikaw naman, hindi ko pinapayagan ang resignation mo. Kung ayaw mong bawasan ang sahod mo, sumama ka na lang sa akin. Naghihintay ka pa sa bahay ni Xiaonai. Sa ngayon, kung gusto mong maalagaan si Weiwei, kailangan mo munang kumita ng pera. 8 Schwer. Dahil sa akin lang, kaya tinulungan ni Boss Wu si Weiwei. Kung malalaman niyang aso mo si Weiwei. Magiging tangga PAB Asia? Ang importante ay may ligtas si Weiwei. Alam mo na dapat ang sasabihin at gagawin. Ek! Ngayon, ikaw na ang may-ari ni Weiwei. Wala na akong sasabihin. Kung wala yang asong yan, wala kang kwenta. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako makakalaban. Ikaw. Talagang mag-resign ka? Hindi mo ba gusto ang trabaho mo o ayaw mo lang? Makita ko. Gusto ko si Xiaonai. Pero, Gets ko na. Assistant Kui. Boss Hua. Ito ang mga bagay na may kinalaman sa pakikipagtulungan sa naiwi. Alam mo nang husto ang kanilang produkto. Ikaw na ang bahala sa project na ito. ako, Ang bonus sa project na ito ay 10 milyon. Kung makukuha mo ang bonus na ito, pwede kang mag-resign. O kaya, pwede kang pumunta sa project department ng aming grupo. Kahit anong gawin mo. Hindi mo na ako makikita ulit. bakit ako ang pinili mo? Dahil ang Naiwik ay isa sa pinakamalaking pet brand sa buong mundo. At alam mo ang lahat tungkol sa mga alaga. Kung wala kang interes, ako na ang kukuha. Pwede ako. Kahit para lang kay Weiwei, susubukan ko. Salamat, Boss Hu. Gagawin ko ang lahat para sa oportunidad na ito, hindi kita bibigyan. Boss Hu, ibinigay mo ang napaka-importanteng proyektong ito. Ay Miss Yin, hindi ka ba natatakot na baka hindi niya kayanin? Kung hindi niya kayanin, walang ibang makakagawa nito sa kumpanya natin. Napaka-kumpiyansa mo kay Miss Yin. Bakit hindi mo na lang siya direktang kunin sa grupo? Sa kanyang background kung hindi niya mapatunayan. Ang kanyang kakayahan, mahihirapan siya sa lugar na puno ng talento. Para makapag-establish. Naiintindihan ka una, kay Miss Yun.
Graybong effort mo. Kung ako sa iyo, diretso mo na lang siyang ilagay sa tabi mo. Mas maganda. Bakit mo pa siya itinutulak palayo? Wala akong maibibigay sa kanya. Bakit pa ako makikipag-ugnayan? Oh, Ila the way. Tungkol sa nurse sa pet hospital, investigahan mo. Kung ano talaga ang relasyon niya kay Insue. Sige. Bakit ang swerte ninyo na babae na yon? Ang importante ng proyekto, binigay lang sa kanya. Nabaliw na ba si Boss Wu? Tumigil ka na. Si inyo na bruhang iyon, alam lang mag-alaga ng aso. Wala nang ibang alam. Ano naman kung binigyan siya ng proyekto? Hindi ako naniniwalang magagawa niya. Tama, ang dami mong kakilala, Dad. Para lang sirain SI Inoue. Madali lang iyon, huwag ka nang magalit. Dad, hindi mo dapat hayaan na magtagumpay si inyo na babaeng iyon. Ako? May plano na ako. Gets ka o. Edi ayos na. Inoue. Mahilig ka bang magpa-impress? HMP. Kayan gayon. Hayaan mong magpakita ka ng todo. Boss Hu. Ang mga ito ngayon. Ikaw ang naghanda. Noong huling pag-uusap namin sa proyekto, sabi ng tagapamahala ng brand, gusto nilang magkaroon ng charity event para sa pet portrait. Kaya naghanap ako ng mga tao at lugar. At pinangako nila sa akin, 1 oras pagkatapos ng event. Bibigyan nila ako ng oras para ipresenta ang proposal. Kabisado ko na lahat ng produkto ng brand. Naniniwala ako, wala pang 1 oras, makukuha ko na ang partnership. Tama nga ang kutob ko, ang galing mo. Boss Ho, magsisimula na ang event. Pasok muna ako. Si Jay. Ate Yue, May problema. Yung pet artist na nakausap natin, biglang hindi makakapunta. Ano? Tumawag ka sa ibang artist, ako magpapahaba ng oras. Para ma-delay. Hindi na kaya, lahat ng pet artist dito sa lugar. punong-puno na ang schedule. Yung isa lang na nakontak, nasa katabing lungsod pa. 3 oras bago makarating. Paano nangyari ito? Investigahan mo kung sino ang may kagagawa nito. Sige. Pasensya na, Boss Ho. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo. Ngayon, pumunta ka sa brand at aminin ang pagkakamali. Tapos sabihin mo lahat ng gastos ngayon. Sagot ng Who Corporation. At ipapangako ko, sa loob ng 3 araw, magkakaroon sila ng mas magandang dinner event. Tungkol sa partnership, handang ibigay ang karagdagang 5%. Hindi pa, Boss Ho. Yung 5% ay 0 milyon. Isang 0 milyon lang yan. Kung kaya kong ibigay ni Hu Jiaksu, kaya ko ring kitain ulit. Huwag kang mag-alala. Talagang pasensya na, Manager Lin. Dahil sa aming pagkakamali. Ngayon, hindi makakapunta ang pet artist. Pero may isa kaming kayang gampanan ang trabahong ito. Mga empleyado sa trabaho. May ganitong talento pa pala ang inyong kumpanya. Ito po ang nasa harap ninyo. Sie binibining Inoue. Ate, ano ba sinasabi mo? Hindi ako marunong mag-drawing. Sabay-sabay nating palakpakan. Malugod nating tanggapin si Binibining Yinyu sa entablado. Salamat na lamang kay Binibining Yin. Mga panauhin dahil sa inyong sigasig. Nagpasya kaming i-upgrade ang aktibidad ngayong araw. Ang mga panauhin na naririto ngayon ay aming imbitahan. Mga profesional na pet artist. Upang personal na dumalaw at gumuhit ng inyong alaga. Sa ganitong paraan, ang magiging obra ay mas tunay at buhay na buhay. Edi inaman kami na parito ng walang zeze? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo masasayang. Naniniwala ako na bawat may-ari sa pag-aalaga ng kanilang hayop ay may mga bagay na hindi nila lubos na naunawaan o may mga katanungan. Ngayon, tutulungan ko kayong malutas ang mga problemang ito. Paano mo ito malulutas? Simple lang. Sabihin mo ang iyong problema at ako ang makikipag-usap sa alaga mo. Tutubi yan? Nakakausap mo ang hayop. Sobrang mahiwaga naman yan. Hindi mo naman sasabihin na naintindihan mo ang sinasabi ng aso? Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo. Subukan ka natin. Ang aso ko, kahit ospital ay hindi na gumaling.
Sabi mo kaya mo itong pagalingin, ngayon ko lang makikita kung paano. Pero ang aso ko ay wala rito ngayon. Pwede ba ang video call? Siyempre pwede. Sandali lang ha. Tingnan Montag. Ito ang aking malaking itim, bigla na lang ayaw kumain. Kahit anong pakain ay hindi kinain. Sa ospital, walang nakitang problema. Sabi mo na intindihan mo ang aso. Tanungin mo nga kung ano ang problema. Ano ba talaga ang nangyayari? Itong si Yinyu, talagang walang hiya. Nakakausap ang hayop, ganoon na lang kasinungalingan. Aw-aw na tinitingnan ng ganitong galit na aso. Sino pa ang maglalakas loob kumain? Ang iyong malaking itim ay natatakot sa larawan ng aso na nakalagay sa pakete ng dog food. Kaya, subukan niyo na lang palitan ang kanyang dog food. Evan, kakatwa naman. Napakalabis na dahilan. Kaya pean ga maisip ni uinyue. Grabe. Grabe talaga, hindi ko inaasahan. Nakakausap mo talaga ang hayop. Salamat, binibiningin. Malaking tulong mo sa akin. Inyuin ang kumpanya ninyo. Talagang magaling ka. Ang babaeng ito, swerte lang. Hindi ako naniniwala. Bawat bises tama ka, pero kapag nagkamali ka kahit isang bises, isa kang tunay na manloloko. Sino pa ang gustong sumubo? Ako na. Ako na. Ang pusa namin ay mabait, pero tuwing kumakain kami ng sausage, bigla itong sasampa. At agawin ang sausage namin. Bakit kaya? Ang pusa mo ba nawawala dati? At nagka-food poisoning? Oo, tama. Noong nakaraan, kinain niya ang isang sausage, kaya inaagaw niya ang sausage ninyo, akala niya may lason. Pinoprotektahan kayo. Ah, ganon pala. Ang itim mong pusa, may gusto sa pusa ng kapitbahay. Ang pusa mo, ayaw na hinahawakan ng tiyan. Ang aso mo naman, paboritong laruan ay ang pink na unggoy. Mamaya, kapag umakyat ka, kahit anong sabihin niya, sabihin mong mali siya. Basta mapahiya siya. Doble ang bayad. Sige, tingnan natin. Ang tanong ko ay simple. Sabihin mo ang pangalan. Engi aso ka o. Ang taong ito, halatang nanggugulo. Sa ngayon, kahit anong sagot ko, tatanggi siya. Kakaiba, hindi ko marinig ang iniisip ng aso. Pasensya na. Hindi ko natanong. Hindi na tanong o hindi talaga alam? Ay simpleng pangalan, hindi masabi. Para es akin. Isa kang tunay na manloloko. Parang hindi naman. Tama ang sinabi niya tungkol sa pusa ko. Paano siya magiging manloloko? Halata, bago pa ngayon, inaral niya kayo. Ginawa ng background check. Ginamit ang pagmamahal ninyo sa alaga. Zinon galing. Nag-organisa ng malaking panloloko. Niloko ang lahat. Ang ganitong manloloko. Dapat patawsikin. Lumayas ka. 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 Sa tingin ko, ang pinakawalang hiya dito ay ikaw. Pag-ugnay ng damdamin. Dapat nakabatay sa totoong pundasyon. Pero gumamit ka ng AI-generated na peking video. Para magkalat ang chismis sa venue. Sa tingin ko, ang tunay na manloloko ay ikaw. Ah, ay generated pala ang video. Kaya pala wala akong naririnig na tunog. Nagsisinungaling ka. Hindi ito AI generated. Baka hindi nyo alam ang Who Corporation ay may tech company na leader sa industriya. Sa loob ng 3 minuto, darating ang tech team para mag-imbestiga. Kung mapapatunayang gumamit ka ng peking video para guluhin ang venue at siraan ang kumpanya ko. Ako mismo si Hujiaksu. Ang hahabla sa'yo. Okay ka lang. Ang galing, Boss Huo. Ang galing ng mga tao sa kumpanya mo. Tulad ni MS Yin, sa tingin ko. Ayaw mo rin siyang pakawalan.
Sana maging matagumpay ang ating partnership. Matagumpay ang partnership. Mizine. Kung sakaling magbabago ang isip mo, maaari kang tumawag sa akin anumang oras. Sa ngalan ng buong pet industry. Malugod naming tinatangga si MS Yin. Salamat. Ate, ibig sabihin hindi ka naalis? Hindi na. Miss na miss kita eh. Sa tingin ko hindi ako ang namimiss mo. Si Boss Hu ang namimiss mo. Nakopsew na nang aasar ka na sa king. Hintayin mo, pagbibigyan kita. Boss Hu, yung pumasok sa stage at nagpahirap kay MS Yin at yung pet artist na nag-back out, umamin na sila. Tama ang hinala mo. Ang mastermind. Ay ang mag-amang Yin. Ang pamilya ni Imuhua. Matagal nang nangagaw ng ari-arian ninyo. Oras na para ibalik nila. Ipapahinto ko na ang lahat ng transaksyon sa pamilyang Yin. Ano pa? May problema. Boss Hu, hatabarin mo ako. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ano ang gusto mong sabihin? Nag-imbestiga ulit ako sa nurse ng pet hospital. Alam ko malaki ang makasok sa Yin Sui. Maaming transaksyon sa pera. Aminado siya na si Yin Sui ang nag-utos sa kanya. Gumawa ng faking registration form. Boss Hu, pasensya na, murahin mo na ako. Lahat ng ito, kasalanan ko. Ano ang gusto mong sabihin? Nag-imbestiga ulit ako sa nurse ng pet hospital. Alam ko malaki ang makasok sa Yin Sui. Maaming transaksyon sa pera. Aminado siya na si Yin Sui ang nag-utos sa kanya. Gumawa ng faking registration form. Kaya ang tunay na may-ari ni Weiwei ay maaring si Miss Yin Yu. Ano ang sinasabi mo? Boss Hu, huwag muna kayong magalit. Tingnan ninyo. Ito ang kontrata na nakita ko sa kwarto ni Yin Sui. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi makapagpaliwanag si Miss Yin Yu. Huwag nating ipaalam ito sa ibang tao. Boss Hua. Kasalanan ko lahat. Kahit na maraming senyales si Weiwei. Nagpakabida pa ako at nasaktan siya. Yin Yu. 8. Yin Yu. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Lumabas na ang resulta, walang malubha. Mabuti naman. Ang mga kabataan ngayon, napakalabo ng isip. Buntis, hindi pwedeng mag-strenuous activity. Paglabas ninyo, magpahinga at alagaan ang bata. Buntis siya. Mukhang hindi mo alam, 5 weeks na. Pagkagising niya, pag-usapan ninyong mag-asawa kung ano ang dapat gawin. Ikaw ba ang ama ng anak ninyo? Oo, ako. Babala ko sa'yo kung saktan mo sila. Hindi kita patatawarin, handa akong maging ama ng bata. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang palitan mo ako. Ang bata, sa kanya? Yeah. Alam mo ang nararamdaman ko sa iyo. Kahit sino ang ama, handa akong maging tatay ng bata. Salamat, Kuya Kinming. Ang usapin ng bata. Hindi mo kailangang alalahanin. Ako na ang bahala sa sarili kong buhay. Kinming. Alam kong gusto mo ang kapatid ko. Makipagtulungan ka sa akin, may paraan ako. Para magkasama kayo. Anong gusto mong gawin ko para makipagtulungan sa iyo?
Weiwei. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung maging malupit ako. Ikaw ang pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo. Kung sisireng kita. Sisirain ko rin siya. Umalis ka. Nainay, halika. Tumigil ka na. Kinming. Akala mo ba't ang taas ng tingin mo sa sarili mo nang taksilan mo ako? Habang buhay kang tuta ni Uinyue. Kahit wala si Huyaxu. Hindi ka pa rin anggat. Bakit mo naman nakalain na isang doktor ay tutulong sa iyong pumatay ng buhay? Gusto ka uzi yue. Pero hindi ito pagmamay-ari. Ganun ba? Pareho lang tayo. Ako, para kay Hujiatsu, nagsinungaling ako na akin ang asong iyon. Ikaw naman, para kay Yinyue, nagsinungaling ka na. Ang sanggol sa tiyan niya ay sa iyo. Kung ganoon, hindi si Kinming ang ama ng bata. Mga daga tayo sa kanal. Takot sa liwanag. Tao. Dalhin niyo siya. Bitawan mo ako. Kuya Kinming, ikaw. Sasabihin ko sa iyo, itong suntok na ito ay pabalik sa iyo. Kung hindi mo sila tratuhin na maayos, hindi kita patatawarin. Salamat. Sinabi Montag, na handa mong ipakita ang pagmamahal mo sa kanya. Ang pagmamahal ko sa iyo, handa ko ring ipakita. Kanina, sinabi ni Yingsu na para sa iyo. Sinabi niyang kanya si Weiwei. Ano ang ibig niyang sabihin? Alam ko, parang kakatwa, pero... Si Weiwei ang nagsabi sa akin na kailangan niyang pakasalan ang kanyang amo para siya magising. Noong aksidente, si Weiwei ang nagligtas sa akin. Kaya naman, para mabawi ang utang na loob, pinakasalan ko si Insu. Pero ngayon, alam ko na. Ikaw pala ang tunay na may-ari ni Weiwei. Ah, ganun pala. Pasensya na. Alam kong marami akong nagawang mali at hindi mababayaran. Pero sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kaya, pakasalan mo na ako. Kahit hindi ikaw ang may-ari ni Weiwei, kahit hindi ikaw ang pinili ng lolo dahil mahal kita. Simula't simula pa lang, ikaw lang ang minahal ko. Bakit? May kulang ba sa akin? Dahil ikaw talaga ang ama ng bata. Ano? Yung gabi noong 5 linggo ang nakalipas. Talagang wala ka na bang natatandaan? Kung ganoon, hindi pala yun panaginip. Yun pala ay totoo talaga. Syempre totoo yun. Ate, ipakita mo na sa kanya yung video. Video. Anong video? Yung video ng gabing yun, nasa phone na. Ayos Hujaksu, hindi ko akalain. Na ganito ka pala, nagpapanggap kang tanga tapos nag-video ka pa. Anong video? Wala namang video sa phone ko, anong? Anong nakuha? Tingnan ko. Wala. Tingnan ko. Hindi. Pakita mo, bigay mo. Eight. Wiwi.